Hindi ko inaasahan guys, ang mura lang pala si Infinix Note 60 Pro. Dahil finally naka-Snapdragon na nga po siya ng processor. Itong bagong smartphone nga po ni Infinix na yun. Tapos upgrade pa ang karamihan sa kanyang specs. At may mga bagong features pa siya na sa kanya lang po natin makukuha. Dito nga po sa mga mid-range na smartphone ngayon. Isang malaking upgrade nga po sa may smartphone na to is naka 6.5 mAh yung kanyang battery. Pero tingnan nyo naman guys kung gaano pong kanipis yung smartphone na to. Compare nga po sa ibang smartphone na meron pong 5,000 mAh na battery lang. Samahan pa ka na napaka-premium na build quality. At buti naman naka-flat display pa rin po itong Note 60 Pro. Compare nga po sa may Tecno Camon 50 Ultra na meron pong AMOLED curved display. Gagawan ko rin po guys ang review yung smartphone na to, kaya make sure po nakasubscribe kayo. At syempre comparison din po dito po sa may dalawang smartphone na yan. Snapdragon 7S Gen 4 nga po yung processor niya at ngayon nga po 2026. Infinix Note 60 Pro ang meron pong pinakamurang smartphone ngayon na meron pong ganyang klase ng processor ngayon compare nga po sa ibang smartphone na higit 20k pa po yung presyo. Tapos meron pa siyang tinatawag na dot matrix dito sa may likod nga po niya na same po nung nasa nating phone 3. Ang nakakagulat pa sa may smartphone na to na hindi naman na kailangang ilagay ni Infinix. Naglagay pa po si Infinix dito sa may gilid nga po niya ng heart rate sensor. Dati guys, nakakawalan po tayo ng ganitong klase ng mga features sa mga lumang flagship po ng mga smartphone ni Samsung. Pero ngayon po, meron po itong si Infinix Note 60 Pro para lang po sa isang mid-range na smartphone ngayon. At buti rin naman guys, consistent din po si Infinix na bigyan po tayo ng wireless charging support dito nga po sa may Note series po nila. Tapos meron pang kasamang wireless charger dito sa may mismong box. At hindi nga lang po yan dahil supported nga po siya ng 30 watts na wireless charging. Maganda pong gamitin ng ganyang klase ng features pagka po matutulog na tayo. Uunahan ko na po kayo guys kung sakali ng gamit nyo pa rin pong smartphone is yung last year model na Infinix Note 50 Pro Plus. Huwag po muna kayo magpapahype sa may smartphone na to dahil meron pa rin po mga specs yan na mas maganda at mas malakas compare nga po sa may smartphone na to ngayon. Kahit pa guys na meron po siya mga specs na lamang din po dito na mas lamang nga po sa may last year model. At syempre po guys kung pinag-iisipan nyo nga po ang Infinix Note Edge saka po ang Infinix Note 60 Pro, malino na po dito guys kung sino po yung pipiliin natin. Syempre ito pong bagong version. Dahil may mga specs nga po siya na mas lamang dito guys compare nga po sa may Infinix Note Edge. Kumbaga yung 2,000 pesos po na difference po sila sa may SRP, napaka-worth it po guys kung ito po yung kukunin natin. Compare nga po kay Infinix Note Edge ngayon. Dahil mas better nga po yung processor niya, mas maganda rin pong camera, at ilang features nga po na wala nga po sa may Note Edge. Saka ang kagandahan pa nga po ng Infinix Note 60 Pro is mas premium po yung kanyang build quality na meron pong metal frame at aluminum back design. Habang naka-plastic build lang po itong si Note Edge. Guys, para sa akin, decent lang po yung camera ng Infinix Note 60 Pro. Dahil yan po yung malaking downgrade niya, compare nga po sa may last year model. Pero guys, buti na lang talaga binawi pa rin ni Infinix sa ibang specs na wala nga po sa may last year model na Note 50 Pro Plus. Pero kung casual use ka lang naman gumamit ng camera, I think hindi naman na po masama itong camera nga po ng Note 60 Pro. Lalo kung i-compare nga po natin sa ibang smartphone po sa mga less than 20k na mga presyo. Still, parang mas gusto ko pa rin po yung camera nitong si Note 60 Pro compare po sa karamihan. Overall po guys, mas pipiliin ko na po si Infinix Note 60 Pro compare nga po kay Honor X9D. Guys, marirecommend ko lang po ang Honor X9D kung mainitin po yung ulo nyo at mahilig po kayo magbalibag ng smartphone nyo. Pero guys, kung kalmado ko lang naman, syempre ito po yung piliin nyo. Dahil di hamak na hindi po ito recommendable na ibalibag. Pero guys, mas maganda po yung specs na makukuha natin. Dito po may video quality natin. Ito po yung sample ng 4K 30fps with AI stabilization. Medyo malig pa rin po siya guys para sa akin habang naglalakad ako dyan. Ito naman po yung sample na naka-turn off ko yung AI stabilization ng Note 60 Pro. Mas obvious dito guys, talagang maalig po yung camera niya compare po sa may kanina. Kaya dito po sa may Note 60 Pro, decent na talaga siya guys para sa akin. Mas okay guys, hintayin nyo na po yung magiging review natin sa may Tecno Camon 50 Ultra. Siguradong mas maganda po yung video quality nun at mas maganda po yung quality ng kanyang camera. Compare nga po sa may Note 60 Pro. Pero mas maganda guys, kung makikita po muna natin yung comparison nila. Sa charging port pala niya guys is meron po siyang UFS 2.2. Kaya pwede nyo rin po magamit dito kung sakaling meron po kayong high speed na SSD. Tulad po nitong pinadala sa atin ni Orico na portable SSD na meron pong 480GB. Ang kagandahan po dito guys is mas safe po siyang gamitin dahil compatible nga po siya sa may Infinix Note 60 Pro. Dikit nga lang po siya sa may likod ng smartphone na to is mamamagnet na yan guys. At pwede nyo na pong i-save at i-copy yung mga files nyo po
na nandito nga po sa may Note 60 Pro. Tapos sobrang bilis nga rin po mag-transfer nito guys. Ilang segundo lang, kahit ilang gig yan guys. Hindi po kayo maiinip dahil napakabilis po niya magpasa. Kahit 10 gig yan guys, kahit 20 gig, siguradong segundo lang po. May transfer nyo po agad at may kakapin nyo po agad. Dito nga po sa may portable SSD na galing nga po kay Orico. Meron din po tayong link dyan guys sa may description kung sakaling interested nga po kayo na umorder din po ng ganitong klase ng portable SSD. Balik na po tayo sa may review po ng Note 60 Pro. Bago natin pag-usapan guys yung gaming performance niya, ito pa isang features ng dot matrix niya sa may likod. Meron po siyang minigame guys. Kung sakaling ayaw nyo nga po munang tumingin sa may display niya. Syempre sa ngayon guys, medyo gimmick pa to para sa akin. Pero still okay pa rin naman to guys, ay nagdadagdag pa rin talaga si Infinix sa mga bagong features nga po sa mga smartphone nila. Pero para po sa akin guys, di hamak na mas mapakinabangan natin yung periscope camera kaysa nga po dito sa may dot matrix niya sa may likod. Guys, maganda lang pong gamitin yung ganitong klase ng features kung ipagyayabang nyo po sa mga tropa nyo na wala nga po silang ganyan. Pero syempre guys, ang isang malaking silbi nga po niya is pwede nyo po siyang gamitin as notification indicator. Pagka po nakatob yung smartphone natin, still malalaman pa rin natin guys kung meron po tayong message or kung may tumatawag po sa atin. Dito naman po sa may performance nga po ng Snapdragon 7S Gen 4. Guys, malino naman na mas malakas pa rin talaga ang Dimensity 8350 na nasa Note 50 Pro Plus 5G compare nga po dito. Dahil mukhang nire-reserve po ni Infinix yung mas malakas nga po ng processor nila sa Note 60 Ultra, saka po sa paparating nga rin po na GT40 series. Ang problema lang guys, pero hula ko lang po ito. Feeling ko guys, baka umabot na po ng kulang 20k yung presyo ng GT40 Pro series. Pagka nga po official na siya. Dahil kung papansinin nyo nga po yung GT30 Pro ngayon, dating 13k lang po yung SRP niya nung unang labas niya guys. Pero ngayon po, umabot na po siya ng 15,000. Diyan nga po sa may base version niya. Pero last year lang po guys, yung 15,000 na presyo na yan is 512 gig na po yung makukuha natin. Pero ngayon nga po, para po sa may 15,000, eto 560 pa lang po yung makukuha natin. Ang mabibili na lang po natin na GT series nga po sa may kulang 13,000 is yung Infinix GT30, hindi po yung Pro version. Kailan lang guys, yung na-review po natin yung smartphone na yan, is nasa around 10k lang po yung presyo niya. Pero ngayon nga po guys, umabot na nga rin po siya ng kulang 13,000. Guys, actually, powerful enough naman na po ang Snapdragon 7S Gen 4 para makapag-games nga po tayo ng maganda. Sadyang hindi lang po talaga siya ganun kalakas tulad nga po ng ibang gaming po na ginagamit natin. Dahil madalas guys, puro mga naka-MediaTek po yung mga processor ni Infinix. Dito nga po sa mga mid-range sila. Pero ngayon, gumamit nga sila ng Snapdragon. Pero mas mahina naman compare nga po sa ginagamit nila na MediaTek nga po na processor compared last year. Pero kung more on Mobile Legends lang naman, hindi naman kayo mabibitin sa kanya. Dahil sa isang oras nga po na gaming, is nabawasan lang po siya ng 17%. Ibig sabihin, naabutin po siya ng kulang 6 hours. Kung non-stop gaming nga po tayo maglalaro sa kanya, ng puro Mobile Legends lang. Habang naka-mobile data, at sa mataas sa graphics, at sa smooth na gameplay din po. Guys, sa tingin ko kung bakit po ganito, is hindi naman na mga gamer guys ang target market nga po ng Note 60 Pro ngayon. Like, kita nyo naman sa may design pa lang niya. Napakasimple lang niya. And yet, napaka-elegant pa rin ang design na formang iPhone 17 Pro Max. Sa totoo lang guys, ayoko talagang bumili ng color orange nga po na smartphone. Especially po sa mga mid-range na mga smartphone. Dahil yung gamit ko nga po na iPhone 17 Pro Max, hindi po yan guys yung color orange. Yan po guys yung color silver. Dahil nga po parang hindi ako nagagandahan sa kanya. Guys, binili ko lang po itong color orange nga po na Note 60 Pro. Dahil curious lang po ako sa kanya. At para sa akin guys, mukhang premium naman siyang hawakan. At talagang pagkakamalan nyo na iPhone 17 Pro Max. Pero yung presyo po niya ay napakamura lang. Sa Delta Force guys, hindi po natin pwedeng isagad yung graphics niya. Pero kahit pa paano, hindi naman na sobrang baba niya. Saka nasa less than 60 FPS lang po yung gameplay natin. Maganda naman siya guys, lalo kung galing ka lang sa may budget level nga po ng smartphone. Ang problema lang talaga guys, sa isang oras nga po na gaming sa kanya, is inabot po siya ng 46 degrees Celsius. Medyo mainit yan guys, para sa mababang graphics lang. Dahil yung ibang gaming po niya po na sinusubukan natin, is nakasagad na po yung graphics nila, at nasa 60 FPS po yung gameplay. Pero yung temperature nila, is mas malamig pa rin, compare nga po dito sa may Note 60 Pro. Pero alam nyo po yung nakakahanga sa may Note 60 Pro ngayon guys, medyo makunat po yung kanyang battery. Dahil sa isang oras nga po na Delta Force, is nabawasan lang po siya ng 12%. Ibig sabihin, naabutin po siya ng 8 hours. Dito nga po sa may Delta Force,
kung magna non-stop gaming tayo. Ganon din po dito sa may Genshin Impact. Para po sa isang oras na gaming sa kanya, is nabawasan lang po siya ng 14%. Ibig sabihin guys, aabutin po siya ng around 7 hours. Kung yan po yung lalaroin nyo ng non-stop. Habang naka-mobile data pa rin at nakasagad po yung graphics niya. Ang kaso lang nasa around 40 to 50 FPS lang po yung gameplay natin. Pero at least nga guys, hindi po siya malag. Stable naman kahit papano. Tapos sa may temperature, sumabot lang po siya ng 44 degrees Celsius. Sakto lang yan po guys para sa ganyang klase ng graphics. Then para nga po sa may 3 years na non-stop gaming sa kanya. Mula sa may Delta Force kanina, sa may Mobile Legends, at saka po sa may Genshin Impact. 43% po yung nabawas sa kanya. Guys, medyo magandang resulta po yan. At medyo makunat po yung battery itong si Note 60 Pro. Para nga po sa may 6.5 mAh siya battery niya. Guys, ma-appreciate nyo po yung smartphone na to kung galing po kayo sa mga lumang Infinix po ng mga smartphone. Especially po sa mga budget phone. Munti ko na pala makalimutan yung display niya. Naka 6.78 inches siya with 144Hz sa refresh rate with 4500 nits sa peak brightness. Saka Gorilla Glass 7a na protection. At meron pa siyang Ultra HDR support dito. Diyan nga po sa may display niya. Guys, ganun din po dito sa may UI nga po ng smartphone ni Infinix ngayon. Siguradong maninibago po kayo dahil mas malinis na at mas maganda na itong XOS 16 nga po ni Infinix. Hindi na po siya itsurang napakapangit at napakabagal gamitin. Ito pong bagong UI ni Infinix. Mas mabilis siyang gamitin, and yet guys, mas malinis na. Saka hindi ko lang po guys kung totoo, meron pong pangako si Infinix dito na 3 years nga po na Android update. Ibig sabihin, naabutin po siya ng Android 19. Then naka-Android 16 nga po siya out of the box. Gagawan ko na lang po guys ang comparison yung dalawang smartphone na to para mas makapili po tayo kung ano ba ang perfect para sa inyo. Dito nga po sa may Note 60 Pro at Tecno Camon 50 Ultra. Dahil nga po guys, magkaiba po yung pinukusan ng specs na po ng dalawang smartphone na to. Palike na lang po guys yung video natin kung nakatulong po sa inyo. Thanks for watching.